Ito ang sinasabing pinakamalungkot na bahay sa mundo. Kung titingnan kasi natin, tila nag-iisang bahay lang ito sa isla. At ang isla ay malayo sa mainland. Kaya naman kumalat ang iba't ibang teorya tungkol sa misteryosong bahay na ito. May mga naniniwala na ito ay pugad ng isang kulto. May mga nagsabi rin na ito raw ay ipinagawa ng isang bilyonaryo bilang safe house kung saan dito siya magtatago kung magkakaroon ng zombie apocalypse. Lumutang din ang kwento na isa itong secret facility ng gobyerno bilang paghahanda sa isang nuclear war. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng misteryosong The Loneliest House in the World? Sa timog baybayin ng bansang Iceland, matatagpuan ang isla ng Elliday. Ang islang ito ay may lawak na 0.45 square kilometers. Malaki lang dito ng kaunti ang Rizal Park. Wala talagang misteryo o nakakatakot na kwento tungkol sa Loneliest House. Kung may nakakatakot man, ito ay ang paraan para marating ito. Pahirapan kasi ang pagpunta sa isla. Walang ginawang dock o daungan, kaya habang hinahampas ng alon ang bangka ay kailangan mong tumalon sa madulas na pampang. At mula dito gamit ang lubid ay aakyatin nila ang madulas at matarik na bangin. Kahit nga daw naka-life vest ka, kung mahuhulog ka sa dagat habang winter, meron ka lamang 1 oras para mabuhay dahil hatid ng nagyayelong tubig ay kamatayan. At sa gitna ng isla ay mararating mo na ang pinakamalungkot na bahay sa mundo. So ano nga ba ang bahay na ito? Ang totoo, ginawa pala ang Loneliest House para sa isang napaka-praktikal na kadahilanan. Isa itong lodge na pagmamay-ari ng Elliday Hunting Association. Una silang nagtayo ng bahay dito noong 1950s pa. Walang permanenteng nakatira dito. Ang purpose lang nito ay para maging pansamantalang tuluyan ng mga hunters na nanguhuli ng mga ibon na tinatawag nilang puffin. At ganito sila manghuli ng ibon. I have to kiss it now, no? Alright, bye, Puffin! Sa loob ng bahay ay may komportableng sala, mga higaan na kayang mag-accommodate ng 30 katao. Merong kitchen na may refrigerator at stove. Walang kuryente dito kaya lahat ay gas-powered. Walang supply ng tubig dito pero may running water pa din sila galing sa inipong tubig ulan. May pantry kung saan nakastock ang mga pagkain. May CR at may workshop pa na may iba't ibang mga gamit pang maintain ng bahay. Matapos manghuli ng mga ibon ay pwedeng mag-grill sa labas at i-enjoy ang napakagandang view ng isla. At hindi daw naging madali ang pagpapatayo nila ng bahay na ito dahil bawat kahoy, pako, lahat ng construction materials ay mano-mano nilang hinakot paakyat sa madulas at matarik na bangin. Bukod sa bahay na ito sa gitna ay may isa pang bahay sa isla. Actually, ito yung original na The Loneliest House. Ito ang unang ipinatayo dito sa isla. Naging tahanan daw ito noon ng mga scientist na pinag-aralan ang mga ibong puffin. Pero alam nyo ba, ang islang ito ay dati palang farm. Ayon sa Iceland Adventure Guide, noong 1702 ay may nasa 17 katao ang nanirahan dito. Nag-alaga sila ng mga tupa at minsan naman ay mga baka. Sa ngayon ay nananatiling nakatayo ang tinaguriang Loneliest House ng Elliday. Bukas ito sa mga turista na gustong maranasan kung paano nga ba manirahan sa isang lonely house. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!